Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang ito, isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang Global na Tayo team, ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Of course, producer din po si Ms. Drizel Nanyong. Sa Master Control, sa ating Master Control, siyempre nandiyan si Ms. Susan Aizon. Sa Wirecast, si Justin. And of course, tayo po ay napapakinggan at napapanood live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave frequencies through the shortwave transmitters of Voice of America. And of course, hindi papahuli ang mga cellphones. Mapapakinggan nyo rin kami sa inyong mga cellphones. Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang po ang PBS eBox Radio Receiver app. Ayan, so yan po ang iba't ibang mga pamamaraan upang masubaybayan po ninyo ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Marami po tayong pag-uusapan ngayong araw na ito, especially ngayong araw na ito ng Lunes. Unang-una, inaantabayanan po ng sambayanan itong pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. At sa ngayon, ang Senate President po ay si Senate President Alan Peter Cayetano. Pero malakas ang ugong, may mga umuugong na balita na may mga magiging pagbabago sa Senado. Kung yan ay totoo o hindi, it remains to be seen. Hindi po namin kino-confirm yan, so tinututukan pa rin po natin yan. So samahan nyo kami dito sa Radyo Pilipinas World Service kung ano man ang magiging mga panggaganapan sa Senado ngayong umaga hanggang mamayang hapon pag nag-convene na ang Senado bilang isang impeachment court. Now, bukod po sa impeachment, syempre tumututok din tayo sa iba pa mga kaganapan dito sa loob ng bansa. At bukod po kasi sa politika, drama sa Senado, political noise, at kung ano-ano pa, may mga magagandang kaganapan po na nangyayari dito sa ating bansa na dapat malaman ng ating mga overseas Filipino workers at maging ng mga kababayan natin dito sa loob ng bansa. Ano yon? Ito po yon, yung tinatawag na pagdating sa ekonomiya, pagdating sa kabuhayan. Ito dapat nyo rin pong malaman, bukod sa politika, political noise. Sapagkat, alam nyo ba itong Luzon Economic Corridor? Yung Luzon Economic Corridor po ay isang, ayon sa mga eksperto, ay isang napakahalagang inisyatiba para makatulong maiangat ang kabuhayan at ekonomiya ng Pilipinas. Lalo pa ngayon, nakararanas tayo ng matinding pagsubok sa ekonomiya. Sunod-sunod yung hindi naging magandang resulta ng gross domestic product, maging ng inflation dito sa bansa. Ngayon, meron tayo nakikitang isang magandang tinatawag na catalyst para tumulong maiangat ang ating ekonomiya. Ito yung Luzon Economic Corridor. Noong una po, ang Luzon Economic Corridor ay kinabibilangan lamang ng tatlo. Ito ang Pilipinas, US at Japan. Pero ngayon, na-expand po ito kasama ng Australia, Denmark, France, Italy, South Korea, Sweden, United Kingdom. At maging ang Canada ay maglalagak po ng 2 million Canadian dollars para po dito sa Luzon Economic Corridor. At hinggil dyan, napag-usapan natin, banggit ko Canada, nasa linya po natin ngayon ng komunikasyon live from Canada, ang ating economist, walang iba kundi si Dr. Michael Batu, live from Canada. Dr. Batu, magandang umaga po. Mapagpalang Lunes ng umaga sa Indian Ray at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan at magandang araw po sa inyo kung nasaan man pong panig ng mundo kayo nakikinig sa ating programa. Nako, maraming salamat po Dr. Batu sa pagpapaunlak niyo sa aming programa. Napakahalaga po kasi nitong pag-uusapan natin at gusto kong ihatid sa ating mga kababayan sa likod ng ingay politika dito sa Pilipinas, sa Senado, sa impeachment at kung ano pa. Meron kasi dapat na matutukan at malaman din ng ating mga kababayan pagdating naman
sa mga inisyatiba para maiangat ang ekonomiya. Ito po yung Luzon Economic Corridor. At nabalitaan po namin na ang Canada ay kasama na rito at maglalagak ng 2 million Canadian dollars para sa LEC. Pero bago lahat, Dr. Batu, sa inyo pong pag-aaral, sa inyo pong pagmomonitor dito sa inisyatibang ito na Luzon Economic Corridor, gaano ba ito talaga kahalaga para maging, sabihin natin, catalyst para sa Philippine economy? Mm. Kasi alam mo Ray, kung titingnan mo yung mga sources ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, isa sa mga pinakamalaking pinanggagalingan ng growth is through investments. Kaya lang Ray, ang nirereklamo ng mga investors is kulang yung infrastructure na meron dyan sa Pilipinas, no, as it relates to investment. So halimbawa, merong sanang may interesadong mag-invest, magpapatayo ng pabrika halimbawa dyan sa may, let's say sa may Isabela, no. Ang problema, papunta dun sa lugar na yon, maliit ang kalsada o hindi pa na itatayo yung, hindi pa sementado yung kalsada. So ganito mga klaseng infrastructure investment ang kinakailangan natin para maikonekta itong mga iba't ibang mga lugar na ito para maka-attract ng mga investment, no. So itong nakikita ko na ito, no, na joint multiple country effort ito, Ray. Hindi lang naman ito, tama ka, no? Hindi ito galing sa ibang bansa. In fact, Canada nga ay naglagak din, ano? Sana nga mas manilakihan pa nila yung amount kung tatanungin mo, no? Pero malaking tulong na rin kahit papaano para makapagpatayo, no, ng mga iba't ibang klaseng infrastruktura para makonekta yung mga economic regions, no, yung mga halimbawa sa kaso ng mga daungan, ano, maikokonekta yan dun sa mga loob-looban na mga bayan, ano, para kung may ma-produce ka sa ibang lugar ay maidadala mo doon. Kasi nga Ray, ang reklamo ng mga investor kulang sa infrastructure. So hopefully pagka natuloy-tuloy itong Luzon Economic Corridor na ito, no, pumasok na yung mga investments, na ipatayo na yung mga dapat maipatayo, makaka-contribute ito sa growth. Kaya lang Ray, ito din ang i-caution ko rin ng mga kababayan, ano, kasi itong mga ganitong klaseng investments, it may take a while bago ito ma-realize, Ray, no. So halimbawa, baka inaasahan ng ating mga kababayan kinabukasan magkaroon na kagad ng pagbabago. Usually may proseso ito, Ray. So halimbawa, dumating yung mga pondo, kailangan pa mag-aralan yan, ano, magkakaroon ng feasibility study. So it will take time. Itatayo pa yan, yung mismong construction, matagal din. So it will take time. Kaya yung benefits na ito, Ray, this is for long-term growth talaga. And speaking of investment sa infrastructure, like you said, ano po, Dr. Batu, isa pala dito sa tinitingnan yung North-South Commuter Railway at yung Bataan-Cavite Interlink Bridge, kasama na yung mga airports bilang isang mga interconnectivity. So ito yung mga projects, infrastructure projects to sustain yung tinatawag na supply chain, ano, Dr. Batu? Absolutely, Ray. Alam mo, yung North-South Commuter Rail, Ray, I'm very excited dyan, ano. And also, I'm coming from my own personal experience, Ray. Kasi ako, meron akong property sa Binyan, Diyan ako lumaki sa Binyan, Laguna, no. At ngayon may tinatayo dyan malapit sa bahay namin, yung istasyon, no, ng North-South Commuter Railway. Nakita ko, yes, nung huli ako umuwi, nakita ko na naitayo na yung mga poste, no. I'm very excited na maitayo yan. Hindi lang mga commuters, tama ka rin, no? Hindi lang commuters ang makikinabang dyan, bagkus yung supply chain. Bakit ko nasabi? Kasi halimbawa, Ray, kailangan mo ng mga workers from a different city or region. Sa pamamagitan nitong North-South Commuter Railway, mas mapapadali yung flow ng labor mula sa iba't ibang lugar. So halimbawa, magtayo ng pabrika sa isang area na medyo kulang yung mga manggagawa na kinakailangan nila. Through this infrastructure, they were able to draw out people working in certain places. Hindi na nila kailangan na tumira dun sa lugar kung saan sila nagwo-work kasi meron ng hopefully, no, na mas efficient way for them to commute. And also, Ray, ayon sa mga pag-aaral, kapag mababa ang transportation cost, no, hindi lang siya nakaka-attract ng investment, nagiging mas competitive yung isang lugar. And yung ganitong mga klaseng infrastructure, what it does really is it lowers the cost of moving things around. No, hindi lang people but also goods and services. So kapag naibaba mo yung cost niyan, pag transport niyan, mas naging efficient yung supply chain,
that will make the place more competitive and mas makaka-attract pa tayo lalo ng mas marami pang investments in the future kasi nga competitive na siya. Yun. Totoo po yun. Plus, siyempre, di ba, Dr. Batu, when infrastructure and natayo yung infrastructure, like you said, kakailanganin mo ng mga workers dyan, experts dyan. Of course, magtitrickle daw yan sa economy, di ba? Doon sa mga maliliit na mga medium and small entrepreneurs. That is correct, Ray. Kasi alam mo yung moment pa lang na may construction pa lang na nangyayari, ano? May multiplier effect na yan sa mga local economies. Kasi that would create demand for goods and services. For example, dun sa mga construction worker na nandoon. And more so pag natapos na yung mismong project, no? And nabanggit ko nga kanina, Ray, no? Pang long term ito. So these kinds of projects pagka naipatayo ito at natapos, ano, this would bring growth among the different regions, no, in different municipalities, lalago yung ekonomiya na yan. And yung multiplier effects niyan, Ray, matindi. Kaya alam mo itong nangyayari sa atin ngayon, no, itong crisis sa energy, itong crisis sa Middle East, ano. Ano lang to lahat, this is temporary. And sinasabi ko nga, Ray, na sana by the time na gumanda uli yung ekonomiya, handa na yung infrastructure natin to accept these investments. Because believe me, Ray, once the global economy starts to improve, no, kasi itong nakikita natin, temporary lang to lahat eh. Once the economy starts to improve, dapat ready ang Pilipinas because magkakaroon talaga ng influx ng mga investment at dapat handa tayo. And I think tong mga infrastructure projects na to, tong initiative na to sa Luzon Economic Corridor, I think this is a step in the right direction in terms of readying the country sa influx ng investments once the global economy recovers. All right. Bukod kasi dito sa Luzon Economic Corridor, itong si US Secretary of State for Economic Affairs, Jacobs Helderberg, may bumisita. Actually, dumating na yata siya nitong mga nakalipas na araw para ma-enhance yung development at initiative naman ng Pax Silica Partnership with the Philippines, Dr. Batu. Ano naman ang significance itong Pax Silica? Sapagkat hindi lang naman ng Pilipinas ang kasama, napakarami na palang bansang involved dito. Yung Pax Silica, Ray, yan ay initiative yan ng Estados Unidos, no, in terms of trying to get countries on their side in terms of yun sa supply chain ng mga microchips, halimbawa, no, supply chain as it relates to artificial intelligence, no, mahalaga yan eh. So kung titingnan mo ang Pilipinas in terms of where we are in the supply chain, to be frank with you, Ray, we're nowhere there. Wala. Okay, yeah. Kahit sa periphery ng supply chain sa AI, wala tayo doon. Kasi ang mga nasa gitna niyan, halimbawa US, nandyan yung mga ibang countries sa Europe, Taiwan is in there, Japan. The Philippines is not anywhere there. So I think ang maganda rin itong initiative na ito because it will position the Philippines at least in the periphery of the AI and microchip supply chain, which is the future really of the of economies of the world, no? Okay. So ang agam-agam ko lang dito, Ray, no, because bagamat maganda itong initiative na ito, sana ito ay makalikha ng maraming trabaho para sa ating mga kababayan. I think kasi at the end of the day, Ray, ang metric niyan in terms of how successful these initiatives are is if it was able to improve the standard of living ng ating mga kababayan. No, yun yung bottom line niyan. So nakalikha ba yan ng trabaho? Anong klaseng mga trabaho ba yung nalikha niyan? Ano, nakinabang ba ang bansa? O baka ilang bansa lang nang makikinabang? So yun yung kinakailangan na at least, no, na mag-guarantee rin ng ating bansa na okay, while we are, we're becoming part of this initiative, this Pax Silica initiative, pero kailangan meron din tayong pakinabang dyan, Ray, no? Which is yung job creation, mga magagandang klaseng trabaho na related sa AI at related din sa pagpuproduce ng mga microchips. That's true, Dr. Batu. Pero ito pa lang pagbisita ng US State for Economic Affairs, bibisitahin itong kung saan ipinaplanong itayo itong tinatawag na Economic Security Zone. 4,000 acres na kalupaan gagawing industrial hub para sa vital global supply chain. Na siya ring mag-a-advance nitong Luzon Economic Corridor. So ibig sabihin, ito pong mga ganito na mga proyekto na tinitingnan mga inisyatiba, like you said nga po, no, napakalaking nito, benepisyo kung makakapaglikha ito ng trabaho sa ating mga kababayan once it gets started. Pero ito po ba ay makakaapekto, makakatulong din once all of this gets started dito sa gross domestic product ng Pilipinas?
Of course, no. Alam mo nung beginning ng interview Ray nabanggit ko kanina no, yung mga sources of growth ng ating bansa, no. Kung makikita mo Ray, ang growth ng investments natin bagsak currently. Yes. No, it's a combination of domestic factors related to the flood control, corruption, mess, no, related din sa local governance issues natin, kagaya yung impeachment, no, yung nangyayari sa Senate, no, related yan lahat. And external, no, kung ano yung nangyayari sa Middle East, no, so kombinasyon yan. So kapag yung mga investments na yan ay pumasok na sa ating bansa at nagsimula na silang maghukay, ika nga no, when shovels are put into the ground, we expect na that would contribute to the growth of our investments. No, Alright. makakatulong po yan ng malaki, no? At nabanggit din natin, Ray, na meron ding multiplier effects yan. Kasi once the shovels start moving na, no, that would create demand for goods and services around these areas na kung saan tinatayo itong mga hubs na ito, no? Itong sa Luzon Economic Corridor, for example. So, and also considering, Ray, that around 60% of the country's gross domestic product ay nandyan situated sa Luzon Economic Corridor area na yan. So that would further enhance no yung growth potential ng region na yan, being the biggest contributor to growth geographically sa ating bansa. Not to mention the possibility of jobs that will be created as a result. And as I've stressed, I can't stress this more than enough, Ray, na kapag ka nag-recover na talaga yung global economy natin, talagang kinakailangan maging handa tayo. At sa palagay ko, once na ihabol nila yan at natapos nila yung mga project na yan, I think at least that would position our country as a competitive place for investments, Ray. Hindi lang from the US, but also from other countries who are willing to invest into our country. Alright, kanina nabanggit po ninyo, Dr. Batu, ang Canada ay mag-i-invest na rin dito sa Luzon Economic Corridor na ng 2 million Canadian dollars. And you said, kung kayo ang masusunod, baka mas malaki pa. Pero, like what we've been talking about na look from the outside looking in, like yung column po ninyo dyan, from the outside looking in, how does the foreign investors see yung nangyayari ngayon dito sa Pilipinas amidst the political noise, yung nangyari sa Senado, yung mga impeachment na magsisimula na ngayong araw na magko-convene na sila, yung magulo by all measure. Kasi talagang na-feature pa ang nangyari sa Senado sa iba't ibang mga international news network, na-feature sa CNN, na lumabas sa Al Jazeera, lumabas sa ABC, lumabas sa Channel News Asia. So, iba't ibang mga international news network. Ngayon, ang tanong is, will this, yung LEC, yung participation ng mga foreign investors sa Pilipinas, including Canada, which invested 2 million Canadian dollars, hindi ba nila nakita ito o sinasantabi nila ito, they're just looking at the fundamentals kung ano ang pwede talagang may offer ng Pilipinas? Alam mo, Ray, nung nangyari nga yung barilan sa Senado nung nakarang linggo, na-feature din yan dito sa hindi lang, Ray, sa mga international, even the local Canadian news. Uy, I was watching the TV and I said like, oh wait, I think I saw, kasi everyday, Ray, nanonood din ako ng mga balita sa Pilipinas. So nagulat ako, even the local news dito, it feature yan. And it's really embarrassing for our country. It has put our country into a really dark and bad situation, na sinasabi nila na, oh wow, even the legislature in the Philippines, Yes. people are carrying, and countries like Canada, while may mga shootings na nangyayari dito, people are shocked to hear these kinds of news. What more yung investors? And that is why foreign investors, to be precise, Ray, they are on a wait and see attitude in terms of what is going to happen politically in the Philippines. Kasi, Ray, alam mo, as far as foreign investments are concerned, mahalaga dyan yung political dimension. Yeah. Because if you are a foreign investor, why would you invest in a country that is seemingly becoming unstable? Hindi ba? So political stability is an important determinant of the decision of investors to put their investments into that country. Sa nakikita natin sa ngayon, halimbawa yung leadership ng Senado,
pabago-bago, no? And makikita ninyo nagkaroon pa ng barilan and then Yes, nandiyan ang yes. impeachment. I mean, this creates a bad impression sa mga investors. So, now, in terms of growth ng foreign investments, as I've said, yung domestic na mga pangyayari sa Pilipinas, may impact yan, Ray, sa foreign direct investment, and yung, as far as the impeachment goes, the sooner na ma-resolve ba yung impeachment, the better. No, the sooner na ma-resolve yan, because the more na tumatagal yan, so halimbawa dumating sa Senate yung articles of impeachment, and ginawa, and then it was just there, no, then nagkaroon ng trial, and the trial drags on and on and on and on. While ang experience kasi natin, Ray, sa mga impeachment trials, lalo na kapag mataas na officials yung involved, kagaya nung panahon ni dating Pangulong Estrada, no? While it becomes a national spectacle, people are really looking forward to watch, once Yes, the oo, yun impeachment ang trial, binabantayan. it's televised, right? Yeah, people are glued to their TVs. I remember at the time, nasa Pilipinas pa ako noon. And even kahit yung sa impeachment din ni Justice Corona, the same thing. People are tied to the TV screens because they're looking forward to it. While it's become a national spectacle, hindi ito maganda from the point of view of investors. Kaya that's why any impeachment, while domestically, merong meron ding cost and benefits yan. Pero kung titingnan mo sa foreign investor, puro cost yan, Ray. Kumbaga hindi ito positibo. Oh, yes. As far as attracting investments are concerned. The sooner that this gets resolved, the better. Kaya nga yung language ng Constitution natin, Ray, forthwith, di ba? Yes, okay. So ibig sabihin, once the complaint is received, that has to be settled, that has to be decided and tried. Gawin nila yung kanilang constitutional duty. Alright. With that, Dr. Batu, maraming salamat as usual sa pagpapaunlak po ninyo and giving us this objective view on matters being discussed. Thank you very much, Dr. Batu. Thanks, Ray, for having me. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang Pilipinas. Ang ating pong Filipino-Canadian economist all the way live from Canada. Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating programa. Total, napag-uusapan na rin po natin ekonomiya ng Pilipinas at itong mga pamamaraan at mga inisyatiba ng Luzon Economic Corridor at ng PAC-SILICA. Pero ito po ay nakadepende rin. Yung success nitong mga ganitong inisyatiba ay nakadepende sa political stability ng ating bansa. Tulad na naman nangyayari ngayon at mangyayari mamaya-maya sa Senado. Magko-convene na nga ba ang Senado bilang impeachment trial court? Wala bang magiging mga supresa na mangyayari mamaya? Wala bang mga pagbabago na mangyayari mamaya? Wala bang mga legal hindrances na nakaabang? At sabi nga ni Dr. Batu, the more na matapos kaagad ang impeachment trial, the better for the Philippine economy because binabantayan tayo ngayon ng mga local at foreign investors. And speaking of impeachment trial, and of course, the law that is behind the Constitution, lalo-lalo na pagdating sa mga ganitong sitwasyon, kasama po natin ngayon ang ating constitutional law expert, walang iba kundi si Attorney Domingo Egon Cayosa. Magandang umaga po, Attorney Cayosa. Welcome back sa programang Global na Tayo. Good morning, magandang umaga sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, Attorney Cayosa, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin. So, Attorney Cayosa, unang-unang katanungan po namin siguro ngayong umagang ito, just to clear the air bago ito po bang impeachment, pagko-convene ng impeachment trial mamaya, may nakikita po ba kayong mga hindrances na pwedeng mangyari kasi may mga umuugong na mga balita na maaring may mga pagbabago na naman sa Senado? Wala naman tayong nakikitang obstacle o problema para matuloy yung unang araw ng impeachment process sa Senado. Kung sakasakali mang totoo na magkakaroon ng change of leadership, mabilis lang ho naman yan sapagkat kung meron ng 13 votes na pumirma pabor sa isang bagong Senate President, hindi na ho naman pinagkakaguluhan yan. So maaari ho namang magkaroon ng change of leadership at kaagad ituloy nila yung pagdinig dun sa impeachment complaint. Hindi ko naman trial kaagad yan eh. Ang importante lang dyan,
they take cognizance of the case, then they issue the necessary order para mabigyan ng kopya ang nasasakdal, ang Vice Presidente, at para sumagot siya. Yun ho ang pinaka-importante muna. Alright. Okay. So, sana ganun nga po, at wala nang mga hindrances na pwedeng pumigil dito sa pagko-convene. Pag sinabi po ba nating convene ng senator judges sa impeachment court, ito po ba ay mandatory na dapat nilang gawin? Kasi baka mamaya merong mga judges dyan na mag-abstain or something. Wala namang ganon under the Constitution, Attorney Cayosa. Well, pwede ho namang bumoto ng abstain sa anumang issue ang sinumang senador. Pero ang hindi ho pwede, yung bang ayaw nila gawin yung kanilang trabaho. Kasi sa ating saligang batas, ang ginamit ho na salita doon, shall o dapat. So, hindi ho optional yan. Hindi pwedeng sabihin nila, marami tayong ibang ginagawa, saka na lang yan. O kaya, yung i-dismiss na lang natin yan kaagad. Hindi ho optional. Kasi ang nakalagay doon, shall, forthwith, ang ibig sabihin na agad-agad, at trial ang nababanggit sa konstitusyon. Ang trial ho, ibig sabihin doon, didinggin mo yung panig ng prosecution, ebidensya at argumento at testigo. Pagkatapos, bibigyan mo rin ng pagkakataong maghain din ng ebidensya, testigo at argumento yung nasasakdal. After that, saka ka magdidesisyon kung i-dismiss mo yan, i-acquit mo, o anuman. So, hindi ho pwedeng i-shortcut yan dahil may sapat na boto ka. Ang importante ho sa impeachment, lumalabas yung katotohanan kasi kasama ho ang taong bayan sa impeachment proceeding na yan. Kasi nga, ito yung mga ilang mga proseso na required by the Constitution to be public. Ibig sabihin, nandun kayong media, nakikita ng sambayan ng Pilipino, anong nangyayari, anong ebidensya, anong argumento, para magkaroon tayo ng sariling kaisipan at desisyon tungkol dito. And hopefully, it is transmitted to the senator judges and the prosecutors and it will form part of their decision-making process maliban ho sa ebidensya at saka sa batas. Alright. And Attorney Cayosa, laging sinasabi, itong pagsasagawa ng impeachment trial is a numbers game. Okay? Political numbers game. Ang problema, nawawala na naman si Senator Bato de la Rosa. So, ibig sabihin, he is part of the majority now na nag-unseat kay former Senate President Tito Soto. Will he, sa tingin niyo po ba, pwede pa siyang bumalik sa Senado without having any legal problems, especially with the authorities ngayong merong nakaambang ICC warrant sa kanya, which the Supreme Court, I think, validated na confirmed, Attorney Cayosa? Well, pwede naman siyang bumalik pero hindi siya immune from arrest. Kasi may existing warrant of arrest issued by a competent court, yung ICC, at ang penalty ho dun sa krimeng nasasakdal siya is more than 6 years. So kahit Congress or the Senate is in session, pwede siyang arestuhin kasi wala ho dun sa threshold na sinaad ng ating saligang batas for temporary immunity from arrest whilst Congress is in session. And that brings me to this question. Meron po ba talagang under the Constitution or even, siyempre, mas mataas pa rin ng Constitution ng Pilipinas kaysa sa mga resolution o batas siguro ng Senado. Pero ang ibig ko sabihin, meron ba talagang protective custody na pwedeng ibigay ang Senado sa isang senador na mayroong outstanding warrant of arrest? Wala ho dapat. Ang protective custody ho yan, ginagamit dun sa mga resource persons, mga witnesses ng Senado, para sa ganun, hindi sila matakot, hindi sila masaktan o kaya ma-impluensyahan habang nagtetestigo. That's usually the process. Pero ito ho yung fugitive from justice, tapos bibigyan mo ng protective custody, bawal ho yun. Sa totoo lang ho, meron ho tayong presidential decree and it's part of our revised penal code, yung tinatawag na obstruction of justice. Kung maipakita na that is knowingly frustrating, delaying, or impeding the
administration of justice, yung investigasyon, pagtutugis, prosecution, o pagsilbi ng warrant of arrest, maaring managot yung mga nag-o-obstruct. So, pwede ko silang makasuhan kung guilty sila, up to 6 years imprisonment plus perpetual disqualification from public office. Yun ho, may krimen ho na ganyan. So, dapat maghinay-hinay din ho sila. Igalang din natin yung mga processes by other branches of government and the international community. So pwede po natin sabihin, Attorney Cayosa, na the Senate is not immune from any criminal liability dito. They're not. They're just like any citizen of the Republic. Pati nga ho yung temporary na immunity from arrest, temporary lang ho yun while Congress is in session. At kung mababang uri ng krimen, ito ho kasing kinakaharap ni Senator Bato, crimes against humanity, at maximum up to life imprisonment ang maaaring ipataw. Wala na ho sa saklaw nung provision ng ating saligang batas yan. Okay. And of course, that also includes, Attorney Cayosa, in any legal measure, yung mga tumulong para maka-avoid o ma-evade ng isang senador ang isang warrant of arrest at naging dahilan para muli na naman tumawala. Speaking of Senator De La Rosa. Tama ho. Of course, it depends on the evidence kung ano talaga yung katotohanan nangyari. Plus, of course, maririnig din natin sana ang explanation ng mga sangkot dito. Kasi in public naman yung pag-file ng resolution, motion to put him in protective custody, publicly known din ho kung sinong kasama niyang lumabas. So lahat mga ito maaaring investigahan at kung after investigation ma-establish na may probable cause for filing a case for obstruction of justice, maaari ho silang maihabla. Hindi ho immune from suit ang mga senador. Ang immune from suit lamang po habang nakaupo yung ating presidente. Siya lamang po under the Constitution. Habang presidente siya. Para hindi maantala ang kanyang trabaho bilang Commander-in-Chief, Head of State, Chief Executive. Yung iba na Vice President pababa, hindi ho sila immune from suit. The word forthwith, Attorney Cayosa, it's been a controversial word simula po ng mga nakalipas na Senate President. Ngayon, sa nakaupong Senate President Alan Peter Cayetano, sinasabi niya na magko-convene na sila dahil gusto nga niya pong magamit yung matuloy na kaagad itong impeachment trial. Pero syempre, under the Constitution, Attorney Cayosa, pag sinabing convene, hindi naman yan yung simula na kaagad ng trial. Ano po? Opo, at ganun naman talaga. Hindi naman kaagad-agad. Kasi mag-service muna ho yan ng complaint. Papadala sa Vice Presidente, sasagutin niya. Pagkatapos sumagot, then magkakaroon ng pre-trial para pag-uusapan ano ba yung mga ebidensya, dokumento ng magkabilang panig. And then pag-uusapan schedule of hearing. Yes. Ang nakasaad lang sa Constitution, hanggang maaari araw-araw at naisa sa publiko yung proseso. Yun. So, Okay. hindi ho agad yan na maghuhusga. Tidinggin naman. Yes. So, meron naman hong Senate rules of impeachment at meron namang rules of court that is suppletory in character. So, parang hearing ho yan o trial sa mga korte. Pagkakaiba nito, walang appeal. Kung convicted ka o kaya acquitted, walang appeal. Final na yan. Hindi pwedeng pakialaman ng Supreme Court. Okay. Pangalawa, yung crimes na pwedeng ihindatag sa impeachment complaint, limited lamang po dun sa 6 na nakalagay sa Constitution. Attorney Cayosa, may nakalagay ba sa Constitution kung hanggang gaano, may duration ba under the Constitution? Kung hanggang kailan pwedeng tumagal ang impeachment trial? Wala po. Kaya kung pagsamasamahan natin lahat ng provision ng Constitution tungkol sa accountability of public officials, yung impeachment process, at yung pagpapalit ng kung sino mang natatanggal sa impeachment, ang essence ho nito is with urgency. Bakit? Kasi ho yung napaparatangan, yung akusado dito, matataas na opisyal ng ating republika, ng ating gobyerno. So,
kung sakaling totoo na sila ay nagkasala, nagpabaya, nag-abuso o nagnakaw, di ba dapat kaagad-agad hanggat maaari sa lalong madaling panahon matanggal na sa posisyon para hindi matigil na ho yung perwisyong ginagawa nila sa ating gobyerno at taong bayan. Pangalawa naman, kung sakasakali naman ay walang sapat na ebidensya o hindi naman sila guilty at na-acquit, di ba tama lang na mapunasan yung bahid ng skandalo sa pangalan nila para pagpatuloy nila ng maayos ang kanilang trabaho ng matataas na opisyal. So yun ho ang essence nito. Pero dahil iba't ibang klase ho ng mga complaint kung minsan mas maraming grounds, kung minsan iisa lang, at depende ho din yan sa dami ng mga witnesses at mga dokumento, mga ebidensya. So hindi ho pwedeng one period fits all. So ang importante lang ho dito, ang malinaw dun sa konstitusyon, maaari sunod-sunod yung hearing, hindi ho gaya ng ating traditional na korte. Yes. Every month, kahit walang nangyayari, reschedule ng reschedule. Kumahaba ang ating justisya dito. Dito ho, hindi. Araw-araw yan. At publicize. Yes. Kita natin detalye ng pangyayari. Yun ho ang dalawang pagkakaiba. So, lahat yan, kung titignan natin, it should be transparent and summary in nature. Ibig sabihin, hanggat sa lalong madaling panahon, matuldukan yung kaso. Alright. Last question na lang po, Attorney Cayosa, kasi may mga lumalabas minsan sa social media na sinasabi na kalimbawa na nahatulan ng isang tao, isang government official na impeach siya. May lumalabas sa mga social media nito mga nakalipas na araw na pwede pa raw itong tumakbo sa public office. Hindi raw ito magiging dahilan para mabar ito sa isang public office. Sabihin na natin sa kaso ni Vice President Sara Duterte, kung sakali ma-impeachment siya. Totoo po ba yun? Hindi ito magiging dahilan para mabar ang isang government official na tumakbo muli sa public office once na ma-impeach ito? Well, impeach na ho siya. Ang impeach ho, ibig sabihin, nakasuhan na siya. Nakasuhan na siya. Ang conviction. Pag ikaw ho convicted sa impeachment court, ay kasama sa penalty, hindi lang ho yung pagtanggal sa iyong position agad-agad, kundi yung buong buhay mo, disqualified ka na humawak na anumang posisyon sa gobyerno, elective or appointive. Okay. So, ang linaw ho yan, hindi ho yan pwedeng burahin ng impeachment court. Paano po kung during the process hindi pa siya na-impeach, nasa process pa lang siya ng impeachment, tuloy-tuloy pa rin yung impeachment, yung nabutan ng halimbawa campaign o ng election period at nag-file siya ng election ng kanyang campaign, pwede po ba yon? Pwede pa rin yon? Opo, kung during the filing of certificates of candidacy hindi pa tapos yung proseso, ay she enjoys the constitutional presumption of innocence until proven otherwise finally. Kaya nga ho, sana huwag nang paabutin ng gano'n. Yun na nga. Itong impeachment, a matter of few months lang ito. Kasi lalo na yung mga issue, hindi ho bagong issue eh. Natalakay na yan sa Quadcom, dito sa Justice Committee, at napakalinaw naman yung mga ebidensya, mga testimonya, hindi lamang ho ng mga tao, kundi yung official reports and records ng COA, BIR, NBI, Ombudsman, Philippine Statistics Authority. So wala hong surprises dito. So sana ho naman ay hindi na nila i-dribble ulit. Kasi yan would consist undue delay kung sakasakali at bawal ho yun. Alright. With that, Attorney Cayosa, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin as usual for giving us your legal, professional, in-depth insights on the matters being discussed para mabigyan kami ng tamang direction how to look on this matter. Maraming salamat po, Attorney Cayosa. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating pong constitutional law expert, Attorney Domingo Egon Cayosa. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba.
hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede pa yakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Tuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Shoutout muna ha. Shoutout muna sa ating mga nakasubaybay. Si Masud Ben Ismail, magandang umaga sa iyo. Kay Tita Betty Atinan, live and direct from Singapore. And of course, sa ating pong Junior Warden, ang ating kagalagalang na Junior Warden ng Morong Masonic Lodge 455. Walang iba kundi si Kuyang Junior Warden Danel Carsula. Magandang umaga po, Junior Warden. Kuyang, magandang umaga po sa inyo. At sa lahat ng ating mga brethrens ng Morong Masonic Lodge 455, yung ating worshipful master, si Kuyang Darwin San Pablo, and of course ang ating senior warden, si Senior Warden Bong Aportadera. And of course sa lahat po ng brethrens ng Morong Masonic Lodge 455. Uy, malapit na ang Charter Day ng Morong Masonic Lodge 455. May 31, malapit na. Charter and Family Day ng Morong Masonic Lodge 455. Sige po. Ngayon, eto na, dito tayo. Ito talagang dapat ito pag-usapan natin. Kasi alam nyo, nitong mga nakalipas na araw, especially nung pumutok yung nangyari sa Senado, katakot-takot na mga posting ang nakikita ko sa social media, online, social media. Yung iba, parang hindi na ako makapaniwala na totoo nga. Sunod-sunod ang mga nangyayaring posting sa social media. Kaya mahalaga na malaman natin kung ano yung totoo sa hindi dito sa mga social media na ito. Posting na may kinalaman sa nangyari sa Senado at maging dito sa darating na impeachment trial. Mahalaga pong malaman natin ito para malabanan natin yung tinatawag na fake news, lalo-lalo na dun sa nangyari sa Senate shooting incident. At para tulungan po tayo at malaman kung anong gagawin, alamin natin mula sa ating Cybercrime Investigation and Coordinating Center,
Kasama natin si Yusek Renato Aboy Paraiso. Yusek Aboy, magandang umaga po mulit. Welcome back sa Global na Tayo. Maraming salamat po, Kuyang Ray. At maraming salamat sa pag-imbita sa akin ulit sa inyong programa. Nako, kami pong dapat magpasalamat, Yusek Paraiso, sa pagpapaunlak po niyo sa amin. So Yusek Paraiso, simula po nung nangyari yung Senate shooting nitong nakalipas na linggo, ay katakot-takot na po ng mga social media post, online post ang nakikita po ng mga taong bayan. Maski ako, marami akong nakikita. And sometimes hindi ko na malaman kung ano ba ang totoo dito. Kung tama ba tong pinapanood ko, totoo ba to, fake na ba to, paano po makakatulong dito ang CICC para magabayan ang ating taong bayan kung ano ang fake dito at kung ano ang totoo? Unang-una ho, doon sa tanong nyo kung paano natin magagabayan yung mga kababayan natin para naman tayo nagpapasabi sa mga programang katulad nyo, ano yung mga dapat nating tignan at saka ito nga ho parang parati ko nang binabanggit, nakakalungkot man ho nag-employ na tayo at nag-advocate na tayo ng zero trust policy po para sa ating mga kababayan pagdating ho sa lahat ng mga nakikita nila sa internet, whether it's yung mga advertisements, yung mga scams na nandyan. At mas nakakalungkot to na ina-advertise natin na wag din ho pagkatiwalaan lahat ng balita nakikita nila sa internet. So yun yung intervention natin. But again, with regards to the current events na nangyayari ho, binabantayan natin hindi ho yung strictly yung fake news but those utterances or yung mga pahayag na nagkukos ng sedition na naghihikayat sa ating mga kababayan na mag-aktas at mag-take up ng arms at ipataob ang ating pamahalaan, at do yung mga utterances or yung mga pahayag na nagkukos ng panic at saka ng pangamba sa ating mga kababayan. And have you monitored, sa inyo po pag-monitor, nakailang subject na po kayo na nakita na ganun nga ang ginagawa? So doon sa Senate incident alone, meron tayong 5 nakita na ganun ang pahayag. Ang nakakalungkot nga, meron tayong nakikita even yung mga politiko natin na nagpapalaganap ng mga pahayag na nagkukos ng panic na hindi naman totoo. Halimbawa, may nakita tayo na may nasaktan, may namatay daw doon sa insidente na yun, So yung mga yan, na minomonitor nyo po yan, so pero hindi pa sila, pwede na sila bang kasuhan? Para lang sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin, Yusek Paraiso. Yung po pag-monitor nyo, pwede na kagad silang kasuhan ng concerned government agencies? Tama ho, sir, yung kailangan din hindi lang sila masabihan na pwede silang makasuhan para makapag-ingat na rin doon sa mga pinagsasabi at saka sa interaction nila dito sa ating internet, So, tama ho kayo, ito mga to, ipapasa natin sa law enforcement agencies natin to para hindi lang makasuhan but para ma-apprehend itong mga taon to. Especially ngayon, Yusek Paraiso, mag-convene na ang Senate mamayang hapon as an impeachment court. At siyempre, issue pa rin yung kay Senator Bato de la Rosa at yung iba pa mga nangyaring incident dyan. So, paano po yan? Di doble o triple po ang pagmumonitor na gagawin nyo ngayon, Yusek Paraiso? Tama ho, sir, Kuyang Ray, hindi lang yung double or triple, but we're closely coordinating with law enforcement agencies para naman ho na as the crime happens, masupo kagad natin to. Tayo naman ang intervention natin sa CICC, pinapa-take down kagad natin itong mga post na to at hindi na siya basta take down, meron siyang request for data preservation para gagamitin natin yung mga post nila against them na pag kinasuhan na natin ho sila. Hindi ba kung minsan nagkakaroon ng halimbawa pushback mula dito sa mga nakikita nyong kakasuhan ninyo o tinitake down ninyo yung kanilang mga site? Wala bang pushback na nagsasabi, freedom of speech namin yan, hindi nyo dapat tinatanggal yan? May mga ganun bang insidente, Yusek Paraiso? Madalas ang sinasabi natin na tago sila behind yung mga karapatan ng malayang pamamahayag at pagbibigay ng opinion, pero hindi naman absolute hukag yung mga rights na yan. At parati natin pinapaalala, may karampatang responsibilidad at saka obligasyon niyang karapatan na yan, at hindi again, ulitin ko,
hindi ho yung fake news at saka infringement ng freedom of speech ang binabantayan natin, but those na lumalabag na ho sa batas when it comes to sedition, alarms and scandals, may mga basihan na ho na hindi naman ho covered ng constitutional guarantee on free speech. Paano po, Yusek Paraiso, kung halimbawa, halimbawa, itong si Drizzle o si Step, chanced upon isang post sa social media na nag-encourage na mag-alsa o lumaban sa gobyerno dahil sa nangyayari ngayon. How can they report this to the CICC? So, ang maganda ho, tumawag ho sila sa hotline 1326 at pag tumawag ho sila, nakaredy na yung tinatawag nating links or yung URLs doon sa post na yun para madali nating makita, mapapreserve, ma-take down, and then kasuhan kung sino yung nag-utter ng mga ganong mga pahayag. Alright. Sige. At I believe na talagang marami kayong gagawing pagmumonitor ngayon. Yusek Paraiso. Today, maaga ho ang simula natin. Oo. Sigurado yan. And of course, pero ano po bang mensahe niyo sa ating mga kababayan? Go ahead po, Yusek Paraiso. Una ko sa ating mga kababayan, parati ho nating tulungan ho kami sa pamahalaan sa pagbabantay ho ng ating internet. Let's keep our internet safe, free from hindi lang ho sa scammers but yung mga taong nais manggulo at nais hong magpakalat ng takot at pangamba sa ating mga kababayan. With that, Yusek Paraiso, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat din po, Kuya Ray. Mabuhay po kayo. Undersecretary Renato Aboy Paraiso ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Ayan. So naku, mag-iingat po kayo dun sa mga mahilig magpo-post dyan sa social media na mga unverified reports o yung mga, sabi nga ni Yusek Paraiso, ang tinitignan nila dito yung mga pahayag sa mga social media posts na nag-i-encourage ng halimbawa pag-aalsa, rebellion, kung ano-ano pa na magdudulot ng kaguluhan o instability sa lipunan at sa gobyerno. Okay? At may mga kasong kakaharapin itong mga taong ito. Pero sabi ko, meron naman tayo sinasabing freedom of expression, freedom of speech, di ba? Na sinasabi natin. So, hindi naman daw po kasi sabi nga ni Yusek Aboy, that is not an absolute freedom o privilege. Meron din naman po kasing mga sinusunod na mga batayan para ikaw ay makapag-express ng iyong saloobin. Lalong-lalo na kung yan ay nakakasira na sa pagkatao ng isang ibang tao. Makakasira na sa kapayapaan ng isang lipunan, di ba? At kung yan deliberately ginagawa mo para maghasik ng maling impormasyon. Yun, okay. Walang masama sa pagpo-post online, di ba? Pero kailangan maging maging maingat tayo, maging circumvent tayo. We make sure na lahat ng pinopost natin ay based on real data, based on real information. At yung mga bagay na hindi magdudulot ng kalituhan, magdudulot ng pangamba sa ating mga kababayan. Yung talagang information na makapag-educate at makapaghahatid ng tunay na balita sa ating mga kababayan. Alright? And of course, maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakasama sa edisyong ito ng Global na Tayo. Of course, kanina nauna na po natin nakausap ang ating Filipino-Canadian economist live and direct from Canada, si Dr. Michael Batu. And of course, sinundan ito ng ating constitutional law expert, Atty. Domingo Egon Cayosa. At kanina lamang po, kausap natin si Yusek Renato Aboy Paraiso ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ayan, at kami po ay magpipilit na, unti-unti na magpipilit ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Paalala ko lamang po, subaybayan nyo po kami sa ating mga online media platforms, sa Facebook page namin, Radyo Pilipinas World Service. Paki-like and follow lang po. And of course, sa ating Radyo Pilipinas YouTube channel, subscribe. And download nyo lamang po yung ating PBS eBox radio receiver app sa inyong mga cellphone, iPhone man yan, or Android phone. And of course, nagpapasalamat din po tayo sa ating mga nakaagapay
Sa ating production side, ang ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente together with our producer, Ms. Drizzle Nanyong. Sa engineering side, sa master control, si Ms. Susan Aison. And of course, sa Wirecast, si Justin. Again, ito pong himpilang ito, Radyo Pilipinas, ito pong programang ito, Global na Tayo, ay napapakinggan nyo Lunes hanggang Biyernes. Okay? Ulitin ko lang, Lunes hanggang Biyernes. Pero meron lang konting pagkakaiba. From Monday to Wednesday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Yan ang schedule ng ating programa, ha. Pero yung Martes, tayo po ay magsisimula ng alas 8 hanggang alas 9 na umaga. So ulitin ko, ang programang Global na Tayo ay masusubaybayan nyo mula Lunes hanggang Biyernes, 9 to 10 a.m. Except every Tuesday, mas maaga tayo ng konti, 8 to 9 a.m. Yan, okay. So tuloy-tuloy pa rin po tayo. And of course, abangan po nyo ang iba pang mga pagbabago dito sa Radyo Pilipinas World Service and mga bagong mga programa na maaari nyo pong masubaybayan dito pa rin sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Again, ito po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong mga overseas Filipino workers, land-based man o sea-based. Sana'y nakatulong kami sa inyo at nakapagbigay kami ng mahalagang impormasyon. And po sa ating mga kababayan dito sa loob ng bansa. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.